Hello guys and welcome to my videos. I know kung bakit nandito ka dahil pangarap mo ding magkaroon ng sariling bahay pero wala kang pang down. Yan, ang sakit niyan. Pero may sagot tayo dyan at may sagot si pag-ibig dyan. So gaya nyo rin po ako na nangarap magkaroon ng sariling bahay pero wala rin akong pang down. Pero tingnan nyo naman, may sarili na akong bahay ngayon at patuloy ko siyang hinuhulugan sa pag-ibig at take note, hindi po ako naglabas ng pang-down dito sa bahay na to. So yan ang ituturo ko sa inyo. Paano nga ba kumuha ng bahay under pag-ibig? So ito pong bahay ko ay nakuha ko siya sa properties foreclosed ng pag-ibig. So yeah, kung kayo po ay limited ang budget, mas prefer ko po kung kumuha na lamang kayo ng foreclosed property sa pag-ibig. Dahil po doon, pwede po kayo makakuha ng bahay kahit wala kayong pang down. So handa na ba kayo? Don't worry guys, dadahan-dahanin natin ang step-by-step process. Let's go! Ayan, so ito ang first step. Una, pumunta kayo sa Pag-ibig website. Ayan, so pwede nyo po i-type um, pag, Pag-ibig. Pag-ibig lang. Or Pag-ibig website. So pagpunta nyo po ng Pag-ibig, mapupunta po kayo sa homepage or pwede kayo mapunta sa virtual Pag-ibig. So bisitahin nyo po yung Pag-ibig Fund website. O, 'di ba guys, hindi siya marunong makisama. Ayan. Ayan. Kakainis, pinahiya pa ako. Ayan. So, ito yung Pag-ibig website. Ayan. So, makikita nyo dyan yung iba't ibang information about sa Pag-ibig. Ngayon, ang pupuntahan nyo po ay ang properties for sale. Okay? So, wait lang. I-circle ko. Saan yung properties for sale? Ito po. Ayan. Yan po yung pupuntahan nyo. Yung properties for sale. Pagpunta niyo po ng properties for sale, ayan, it's loading lang, pero hintayin natin siya. Ayan, so okay na. So, sa pagdating niyo po sa properties for sale, makikita niyo po dyan yung iba't ibang information. So, iisa-isahin natin yan next time. Pero ngayon, puntahan muna natin kung paano yung parang overview kung paano nga ba mag-bid or kumuha ng, or yeah, mag-bid under Pag-ibig Foreclose. So, ang pupuntahan nyo po dyan ay i-click nyo po itong properties or list of properties for sale. Ayan, ayan ang i-click nyo. Okay. Pag-click nyo po dyan, makikita nyo po yung mga property, yung mga lugar kung saan meron silang foreclosed properties na pwede nyo pong i-bid or pwede kayo mag-offer ng bid nyo. So, ngayon, meron po tayong tatlo. Una, yung properties with no discount. That's the first auction. Yun yung parang unang nilabas, yung bahay na yun under uh, first auction. Pangalawa, meron po tayong properties up to 30% discount. Yung first, ito pong properties with no discount at properties up to 30% discount, meron po yung bid bond. Babayaran nyo po yung 30% ng ang price na binid nyo. So, kumbaga, para din siyang down. Pero, ang tawag sa kanya, bid bond. Okay? Pangatlo, dito po tayo kukuha sa properties up to 45% discount. Dito na po yung wala pong ilalabas na pera, kundi yung processing fee lamang na 5,000. So, hindi ko alam kung hanggang ngayon 5,000 pa din, okay? So, puta po tayo sa properties up to 45% discount. Saglit, circle ko. Ito po. Yan po. Diyan po kayo tumingin ng mga properties na malapit sa inyo or malapit sa area nyo na balak nyong kunin. Okay? So, ngayon, baba tayo, scroll down nyo lamang at hanapin nyo kung saan nga ba, taga saan nga ba kayo. Kung kayo taga Bacolod, ayan, ito yung mga foreclosed properties. So, ako, dahil ako ay taga Imus, taga Cavite, dito ako. Under po ang Cavite ng NCR branch. Ayan. So, mga Caviteño dyan, dito tayo sa NCR branch. Okay, dyan tayo guys. Tapos, pagpunta nyo po sa NCR branch, pwede nyo pong, tingnan nyo pong mabuti yung duration
duration of acceptance ng bid offer. Yan po yung tingnan nyo. Kasi kung sakali pong nag-overdue na po dyan, yung date kung kailan kayo pwedeng maghulog, so hindi na po yung counted. So, check nyo po ito, duration of acceptance of bid offer. So, dyan lamang sila tatanggap ng bid or ng offer, bid to offer galing sa inyo. So, ito, August 14, lagpas na yan sa atin dahil August 23 na tayo ngayon. So, ito, pwede tayo dito sa August 21 to August 25. Ayan. Ay, ibaba ko pa. Wait lang, sorry guys. Ayan. So, ibaba ko pa. Ayan. So, dito tayo sa August 21 to August 25. Kasi pwede pa tayong maghulog ng bid hanggang Biyernes, Friday, kasi August 23 ngayon. Ngayon, pwede nyo po C-list. Check nyo po yung C-list. Ayan, circle ko rin po yung C-list para kitang-kita nyo. Ay, hindi nyo kita. Ano ba yan? Lipat ko nga yung mukha ko dito. Ayan. Ayan, i-click nyo po yung C-list. Ayan, para po makita nyo yung mga bahay na available na or pwede nyo pong i-bid. Okay? Ayan. Pag-click nyo po, ito po makikita nyo. Ayan. Invitation to submit offer to purchase. Ayan. Nilabas po siya noong August 14, 2023 at pwede po kayong mag-offer or mag-send ng offer until August 25, 2023. So, that's Friday. Ayan. So, ito general guidelines po, pasadahan lang natin to. Ang pag-ibig for close po ay as is where is. Ibig sabihin, kung ano yung nabid nyo, kung ano yung pinili nyong bahay at nanalo kayo, kaya may sira man yan o wala, kayo pong magpapagawa niyan. So, as is where is basis po sa pag-ibig. And then, yung minimum gross selling price of the property, ito po, makikita nyo po later yung presyo ng bahay, yun po yung minimum gross selling price. At pwede, ang gagawin nyo po, hindi po kayo pwedeng bumaba. Yung offer nyo, hindi po pwedeng bumaba doon sa minimum selling price. Okay? Hindi po pwedeng bumaba. It should be the minimum selling gross price higher. Okay? So, take note of that po. Ayan. So, dito po, ang kagandahan po dito sa negotiated sale, meron po siyang discount. So, kahit po kayo ay long term po yung pinili nyo, meron po kayo, yan po, yung long term installment, meron po kayong babayaran lamang na processing fee. Aabot po siya ng nasa 5,000 lang. Oh yeah, 5,000 lang. Nasa 5,000 lang yung ilalabas nyo for the processing fee. Yung po yung pag-check ng background nyo, tatawagan nyo yung employer nyo, yung meron na rin po siyang kasamang 1-year insurance. At yun po, nasa 5,000 lamang yun. Okay? So, medyo mababa lang siya. So, ito po yung sinasuggest ko na kunin nyo. At meron po siyang discount din. Meron po siyang 10% discount doon sa offered price nyo. So, kunwari, kagaya ko, ang offered price ko po noon ay nasa 800,000. Ay, 800,000. Tapos, less po siya ng 10%. So, nakuha ko po yung bahay ko in price na 720,000 lang yung bahay ko. Tapos, payable siya for 30 years. And then, monthly niya is nasa 4,700. O, diba po ang baba lang. Tapos, up and down na. And 36 square meters na din. So, malaking bagay po siya. Ayan. So, wait lang po. I-check ko po kung meron pa rin po siyang, ayan, meron po. Ayan. Long-term installment, meron po siyang 10% discount doon sa offered price nyo. Okay? So, halimbawa, sa akin, ang offered price ko ay 800,000, less 10%, naging 780,000 na lang yung bahay ko. Tama ba? Wait nga. 800,000 minus, yeah, basta may 10% discount siya. Huwag niyo na po akong pagmatin. Ayan. So, next po, ayan. So, dahan-dahan po tayo ha. Kasi po, parang po mabilis niyong masundan. Okay? Wait lang po. Palakihin ko nga po pala ito. Hindi niyo po pala makita. Kanti pa. Pasensya na. Live tayo ngayon. Ayan. Tapos yung mukha ko, ilipit natin sa gilid.
So, okay na tayo? Okay, so again, for retail price po, kung tayo ay magbibid lamang ng personal nating bahay, ito po ay for long-term, pagka kayo po ay long-term installment, meron po tayong 10% discount. At ang babayaran po natin sa processing fee ay almost nasa 5,000. Okay? So, 1,000 po para sa reservation fee. That's non-refundable po. At yung 2,000 para sa processing fee at meron po yung 1 year insurance premium at i-prepare nyo na rin po yung bayad nyo doon sa um, magno-notarize nung conditional sale nyo. That's, I think, nasa 300 lang naman yan. Okay? So, baba na tayo. Okay. So, ito na po yung mga list ng bahay na pwede nyo pong i-bid. Okay? Ayan. So, yan po yung mga list ng bahay na pwede nyo pong i-bid. So, dito ako sa taas nga. Aha. So, pipili po ako banda dito sa Imus or sa Cavite dahil taga dito tayo. Ayan, hanapin nyo po yung lugar na medyo malapit sa inyo or yung gusto nyong tirahan. Yan, pwede ko kayo maghanap. Gusto nyo ba sa Bulacan, Cavite? So, dahil sa Cavite, ayan, meron po tayo ditong 3-lane. Ayan, Imus Cavite, Summer Point Residence. Ayan, pwede nyo po yan. Sige. Ayan, so kitang-kita nyo na. Okay, so halimbawa po, pwede na, gusto nyong kuning bahay ay itong sa Pasong Buhaya. Example lamang po. Ay, sa 3-lane na lang malapit sa akin. Ayan, so the village at 3-lane 2 block yan. Ayan, so ngayon po, ito po yung tinatawag nating, oh my gosh, nakalimutan ko na. Mamaya po, tuturo ko sa inyo kung ano to. Tingnan natin yung information ng bahay na to. Ito po ay single detached. Wow. Tapos, ito po ang lot niya, 63 square meter. Wow, malaki na to guys. Ang floor area niya ay 54 square meters. Ang price niya po ay 1.71, 1.7 million. At ito po ay unoccupied. So, ibig sabihin po, wala pong nakatira dito. At kung kayo'y mananalo, pwede nyo na pong palinis agad yung bahay at ipagawa yung bahay kung meron pa kayong nice ipagawa. So, ayan. Ito pong mga information dito. Ito po yung type of house. Ito po yung TCP. Ito po yung square meter, kung gaano kalaki yung bahay. Ito po yung floor area. Ito po yung land area at ito yung floor area. At ito naman po yung price. Ito po yung minimum price po. Ayan po yung ito yung minimum soil selling price. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng bumaba yung bid nyo dito. Okay? So, hindi pwedeng bumaba yung bid nyo dito. Okay? So, ayan. So, for example, ang presyo niya ay 839,550. Kung gusto nyo dagdagan lang ng 100 or mismong ito na, okay lang naman. Basta wag lang bababa. Tapos dito po, makikita nyo naman kung ano yung minimum income nyo dapat per month. So, halimbawa po, ito hindi nyo na dinagdagan. Ang minimum nyo na lang po ay 839,550. Hindi nyo dinagdagan yung price niya. So, dapat po, siguraduhin nyo ng income nyo per month at dapat po meron kayong proof, okay? Ay 14,964 or higher para po ma-approve siya ng pag-ibig, okay? And then, ito po, yung dito pong banda, dyan po nyo po malalaman kung ang bahay ba ay occupied or unoccupied, okay? So, ngayon, okay, nakapili na kayo ng bahay na gusto nyong tingnan. Okay, so nakapili na kayo ng bahay na gusto nyong kunin. Ano ang susunod nyong gagawin? Okay, so balik muna kayo dito sa akin. Ang sunod nyo pong gagawin ay pwede nyo na pong fill up ng form ng offer to purchase. Fill up nyo po yan mamaya. Ipapakita ko rin po sa inyo. At pangalawa, after nyo mag-fill up nun, bisitahin nyo po yung bahay. Kasi po, remember, ito po ay as is, where is basis. So, kung ano ho yung kinuha nyong bahay, kung ano man ang itsura ng bahay na yon, kayo ho ang magpapagawa ng kung sira-sira, kayo na pong bahala sa lahat.
nun. Kasi kung ano, yeah, as is where is nga eh. So, hindi nyo po pwedeng sabihin sa pag-ibig na ipagawa nyo to kasi ang pangit pala ng bahay na nakuha ko. Hindi po. So, I strongly suggest na before ho kayo mag-bid, pwede nyo pong daanan yung bahay. Pwede nyo pong bisitahin. Kasi ganun ho yung ginawa naming mag-asawa noon. Napakadami po naming binisitang bahay. As in po, kasi parang sa isang linggo, dalawa po yung binibid naming bahay. So actually po, dalawang beses po akong nanalo sa foreclosed property. Ito po yung una kong napanalunan. Tapos yung pangalawa ay nasa Green Estate. Pero hindi ko na po siya pinush through kasi ang yabang ko doon, ang laki ng offered price ko, nasa 1.2. So parang masyado siyang malaki, 'di ba? So parang hindi ko na nilet go ko na siya. Ayan, pero maganda rin sana yung bahay na yon. Ayan, so yan, unang nyo pong, after nyo po makita yung list dito, nakita nyo na po kung anong bahay na bet nyo, puntahan nyo po yung bahay, daanan nyo po yung bahay, tingnan nyo po yung itsura ng bahay. At kung may nakatira, ayan, pwede nyo naman kausapin na ito po ay under ng foreclose, ibibid po sana namin. Kasi mayroon po kasing iba na matapang, nagalit pagka ganon. So, basta silipin nyo lang yung bahay kung ano yung itsura niya, okay? Kasi nga, as is where is po tayo. So, wala nang bawian, kumbaga. Ayan, so wait lang po, ipupunta na, ayan, dadalhin ko po kayo dito na sa mga requirements. Okay. Charan! Ayan. So, ito na yung mga required documents. Kung kayo po ay may natipuhan ng bahay, ito po yung mga dapat nyong ihanda or ilagay sa envelope. Ayan, to be sealed in the offer envelope. Una is syempre yung SQPAAF 212, dalawang copy. Yung form, mamaya nandito din yun guys, so don't worry. So, dalawang kopya nun. May pirma dapat nyo, kayong buyer. Pangalawa, meron dapat kayong valid ID. Kahit isang valid ID lamang po. Photo back to back na may tatlong pirma. So, any of these po, passport, driver's license, PRC, NBI, police clearance, postal ID, any of this. And also, if you choose, okay, kung napili nyo po ay long-term installation, kasi mamaya may papakita ko sa inyo kung paano i-fill up yun, okay? Kung napili nyo po ay long-term installment, make sure po na maglalagay po kayo ng proof of income, kahit isang kopya lang. Pwede po yung payslip at um, saka um, COE. Pero kahit payslip, okay lang. Pwede na yung payslip. Kasi pag kayo po yung nanalo, saka po ipapasa yung COE. Okay? Ayan. So, after winning po, kung kayo ho ay maswerte, kasi ito po ha, reminder lang ha. Hindi ho porke nagbid kayo, kayo ay mananalo. Madami ho tayong nagnanais na nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. So, gaya ko po, nakailang bid ho ako bago manalo. Mamaya kikwento ko sa inyo kung ano yung storya ng pagkapanalo ko dito sa pag-ibig. So, tuloy muna tayo dito. Kasi baka maligaw na naman tayo. Ayan ho, kung kayo ho ay swinerte talaga na kayo ang manalo at ma-off babigay sa inyo, kailangan nyo po ihanda yung 1,000. Yung 1,000 po is yung payment for non-refundable and reservation fee. Ayan. So, and then also for cash and for installment, kailangan nyo pong magbayad at least 5%. No, wala na po to sa atin. Hindi po ito sa atin. Kasi ito po ay ang binabayaran lang po natin talaga ay yung processing fee lang. Nasa 5,000. Pero ito hindi na. Okay? So, yan po. For cash po ito. For cash. Kasi po yung for cash po, pag kayo po sila po yung nanalo, nagbibigay po sila ng 5% nung payment. Tapos, kailangan ho nilang gugulin or bayaran yung total contract price in just 1 year. So, parang down payment po yung 5% para sa mga cash at short-term pay installment. Okay? Pero sa atin pong long-term installment, wala po tayong babayaran, kundi lamang yung 5,000 na processing fee. Okay? Ayan. Tapos, punta na tayo dun sa syempre sa form, kung ano nga ba yung pinipilapan. Tapos ituro ko na rin sa inyo kung paano nga siya pipilapan. O, 'di ba? Isang video na lang, tapos chika pa mamaya. Ayan, so ito po yung unang form. Ito po ay registration form lamang po ito for negotiated sale. Fill up nyo po yung date of submission. Kunwari Friday, batch number. Ayan, batch number po ay, wait lang, open ko po ito. Oh my gosh. Ah! Oh no.
'Di ba? Panic yarn. Ayan. Ayan. Baba tayo. Ayan. So, lakihan ko lang po. Ayan. So, ito po yung, ayan. Ito po yung kailangan yung i-fill up. So, date of submission, kung kailan nyo po isasubmit yung offer nyo. Ang batch number po, ito po yan. Batch number, 15, 15 177. Ayan po yung batch number. Of first name, date of birth, gender. Ayan. So, yan yung mga kailangan nyo. Ito po, name of representative. Kunwari po kayo nasa abroad at nagpapabid lang kayo, tsaka nyo to i-fill out. Pero kung wala, kunwari may work lang naman kayo, di papasubmit nyo lang sa asawa nyo dun sa bidding center, ay yung hulugan sa dito po kasi sa NCR dyan, ay sa Cavite, dun po tayo maghuhulog sa Volet, sa tabi ng Volet, may pag-ibig po dyan. So, okay lang po kahit ipa sa, iba nga po pinapalalamove para lang ipahulog doon. Pwede din naman. Okay? Ayan, punta na tayo sa purchase, offer to purchase. Ayan po. So, ito po, dahil po tayo ay retail, click nyo po itong, i-check nyo po itong retail, tapos date, then forget. Ito yung publication batch number. Ito na po yung kanina. So, 15, 17, 7. Excuse me. Tapos, ito po, location ng property. Dito po kayo mag-iingat. Kasi po, last time, nanalo na naman po ulit ako. Pero may mali po akong informasyon na inilagay doon um, sa, sa bid to offer. So, sayang, 'di ba? Kasi po, ang plano ko sana, kukuha ako ng mga foreclosed property na pwede kong iparent kasi nga, 'di ba? Hindi naman ganun kalaki din naman yung nilalabas. So, sayang nga po. Nanalo din sana ako kaso wow, ang daming imos dito, guys. Oh, no. Totoo ba 'to? Check ko lang, guys, ha. Ang daming imos. Parang gusto ko mag-bid na naman. Ayan, sige, mag-bid tayo ngayong linggo. Malay mo naman, swertehin, 'di ba? Nasaan na 'yun? Nawala na tuloy. Sorry guys, wait lang po. Magkakaroon po tayo. Ayan, so dito tayo. Ay, limbawa na daanan ko na yung green mark. Ayan, ang ganda ng green mark. O, 36 tas 42, 756 lang guys. Bid nyo na yan, char. Ayan, so, ayan, balik tayo dito. So, ituturo ko sa inyo isa-isa kung ano nga ba yung pipilapan. Ayan, location of properties. Ayan, be careful po. Dapat po kung ano yung nakasulat dito, yun na yun at ang nakasulat dun sa form nyo. Okay? Walang kulang, walang bawas. Or else, hindi makakount yung offer nyo. Gaya sa akin, sayang, panalo sana ng lola nyo. Kaso may maling isa, o, 'di ba? Pero okay lang. Ganun talaga, baka hindi para sa atin. Okay? Pangalawa, itong property number. Saan ba makikita yung property number? Ito po yun. Okay? Wait lang, circle ko po. Ito po yung property number. Same po sa address. Dapat maingat kayo. Make sure na parehong-pareho ang inyong property number dun sa napili niyong bahay. Bawal po magkaiba. Ayan. Kasi disqualified yung offer nyo. Minimum selling price. Ano nga ba yung minimum selling price? Ito po yung kanina pinapakita ko sa inyo. Ito po yung minimum selling price. Okay? So, ito po yung minimum selling price. Ayan, isi-circle ko po para makita nyo. Ito, yan yung minimum selling price. Okay? Be careful din po. Again, lahat dapat tama. Halimbawa, ang napili kong bahay itong sa Istana. Ayan, ito yung minimum selling price niya. So, 874,600. Okay. Tapos, ang next naman po niyan ay itong offered price. Ano nga ba yung offered price? Yun na po yung kung magkano yung ino-offer nyo. Halimbawa, ang ino-offer nyo, ganina, nakita natin yung presyo, 874,000. Mayaman ka naman. Gawin nating 900,000. Yun po ilalagay nyo dito. 900,000 must be equal or higher to the minimum gross selling price. Okay? So, kung gusto nyo po, 5,000, pwede na. 10,000, pwede na. Pero po kasi, kung gusto nyo magkabahay, dagdagan nyo ng kahit konting mga 50 or 20,000 para po kayo'y manalo. Modes of payment. Ito, may tip ako sa inyo dito. Okay? Ito po, tinuro lang din sa akin.
Ayan, so dahil po tayo ay long-term installment, I highly suggest na gawin niyo po siyang 30 years. Kahit kaya niyo siyang tapusin in 10 years. Okay? Bakit? Kasi po, pwede nyo naman siyang tapusin agad-agad kung kayo ay may pera. Mag-advance payment po kayo. Pwede po yun. Kasi po, pag nag-advance payment po kayo, dapat po dun kayo magbabayad mismo sa pag-ibig, hindi po via bayad center. Okay? Take note of that, guys. Hindi ho kayo pwedeng magbayad ng advance sa bayad center. Dapat po pupunta kayo doon mismo, ayan, doon mismo sa pag-ibig branch. Okay? Para po yung advance nyo ay ma-cut out or ma-minus doon sa total contract price. Okay? Kasi po, kaya ko po sinasuggest na 30 years para ho hindi ho masyadong magipit. Kasi po kung kung magte 10 years so kayo na kaya ko naman 'to, malaki sahod ko, kaya kong tapusin yan in 10 years. Pero ano po yan, medyo malaki po yung magiging monthly amortization nyo dyan at kung in case po nagigipit kayo, mahihirapan ho kayo. So, kaya ko ho sinasuggest na 30 years nyo kasi kung kaya nyo naman talagang tapusin, mag-advance payment po kayo. Pwede nyo pong gawin yun. Kasi kung naka 30 years yan, halimbawa gaya sa akin, ang 30 years ko nasa 5,000 lang. Medyo malaki naman yung sahod ko. Pwede naman ako mag-advance para matapos agad. Okay? So, para lamang po hindi kayo din magipit kasi hindi naman ho lahat, all the time tayo ay mayaman, 'di ba? So, may time din naman tayo na lumilit yung income natin at nagigipit na tayo, lalo na ngayon mahal ng bilihin. So, 30 years nyo po, kung meron ho kayong may mga extra income po kayo, gaya ng pag nakatanggap kayo ng 13 month at gusto nyong bawasan yung inyong um, gusto nyo mag-advance, doon po kayo magbayad sa sa branch ng pag-ibig at para po ma-deduct yung binayad nyo doon sa total contract price. Yeah, sa total contract price. Okay? Para lumiit din po sooner. Mabilis nyo po matatapos yung bahay. Ayan, balik na tayo. Again, 30 years tayo guys ha. Ayan. Tapos, ayan, as is where is, perma nyo, tapos date. Hindi, perma nyo to, tapos wala naman kayo representative, taga dito kayo sa Pilipinas, dito lang kayo, kay perma nyo, tapos date. Okay? Ayan, next. Dito na. Ayan. So, buyer's information. Buyer's information na tayo. Konting kembot na lang. Tapos na ang seminar ni Lola nyo. Ayan. So, sa buyer's information, ayan, name of buyer. Okay. Yung present occupant, ibig sabihin kung kayo ba'y nakatira sa bahay na yon. So, basically, no. Former owner, no din. Dahil hindi naman tayo may-ari ng bahay, di ba? Pag-ibig member, of course, yes. Ayan, with previous existing loan account, yes lang or no. Marital status, gender, citizenship, pag-ibig, SS number nyo, kung wala, okay lang. NA nyo, basta dapat may pag-ibig kayo, ha? Taxpayer, pwede nyo rin NA kung wala. Pero usually, pag may work ka naman, meron yan. CRN, common reference number, yan yata yung nasa SSID nyo guys. Pero pwede nyo namang ENA na lang din yan. Hindi naman makakapekto sa bid nyo. Name of spouse kung kayo may asawa, permanent address, present home address, and date of birth nyo, contact number, employer nyo kung meron, personal email kung meron din, ayan, employer business name, yung kung saan kayo nag-work, kasi ako dati sa school, so diyan ko siya nilagay. And then, ayan, so this one, authorized representative information if applicable lamang. Kung meron kayong authorized representative, nasa abroad kayo, siya yung pinaglalakad nyo, ayan, dito lamang. Pero kailangan po nyo ng may SPA. So, iba po yun, ha? Next time naman yun. Ayan, yun lamang po. Tapos, ito para po to sa pag-ibig. Yun lang pong part na taas ang pipil-upan nyo kasi ito po ay for authorized representative information. So, dito lang tayo sa part na taas. Okay? Ayan. At then na nagtatapos ang ating seminar ang ating video kung paano nga ba mag-offer sa pag-ibig. So, ayan, magkwentuhan tayo kung paano nga ba namin nakuha yung bahay namin. So, kami po ay nag-offer parang November, tapos tinawagan kami ay May. So, kasi po, may first bidder, may highest bidder sa amin. May nanalo sa aming highest bidder. Hindi po kami talaga yung nanalo. Pero dahil po, yan, ganyan po ang gagawin nyo. Hindi porke hindi kayo nanalo ngayon, wala na, tapos na. Hindi po. Pagka
in case po na kayo ay second highest bidder at nag-back out yung first highest bidder, kayo po yung tatawagan. So, ibig sabihin, yung binid nyo, nandun lang, nakasave lang. Okay, so sooner or later, baka tawagan kayo na kayo yung nanalo dun sa bahay na yun. So, same sa akin. Tinawagan nila ako parang 5 months later. Ayan, so, pero tingnan nyo naman, worth it, napakaganda. Next time, mag-house tour tayo kung ano yung itsura ng bahay na nabid namin. So, thank you so much. If you have questions, you may comment down below. Tapos, meron po tayong kasunod na video nito. Yung mga tanong nyo, pwede po natin yung isunod na video. So, thank you so much. Sana may natutunan kayo. Bye-bye!